So, Sunday Gospel Reflection, January 11, 2026. So, yung baptism of the Lord. So, this signifies, or this marks the end of the Christmas season, yung baptism of the Lord. Pero dahil ang gospel ngayon sa pagbibinyag ng Panginoon, hindi ba si Lord na mismo yun. So, dapat tayo lang ang binibinyagan dahil tao lang tayo. Pero si Lord, kahit siya napili, pinili pa rin niyang dumaan sa proseso. One, to show equality. Siya nakikiisa sa atin. Kumbaga, walang exempted. So, kahit yung pinakamataas, dumadaan sa proseso, walang pinipili. Kasi kung tutuusin, pwede namang hindi magpabinyag si Lord dahil alam naman niya sa sarili niya na siya talaga yung pinili. At alam niyang galing siya sa langit. At galing siya Diyos na siya di ba? So, dun sa mga nagko-comment na na yung sa isang sermon na ng isang obispo na dito sa Pilipinas na nung pista ng Nazareno, ng Black Nazarene, sinabi niya na tumulad tayo kay Lord, na bumaba dahil sa pag-ibig. Yung mga politiko natin is maraming tao ang kino-consider dong namumulitika. Well, kung titingnan mo sa isang banda, totoo naman yun. Hindi ka naman pwedeng magpaka-hipokrito di ba? Itong gospel ngayon shows na hindi hipokrito ang Diyos, na hipokrito ang tao. Diba? Si Lord, pinapakita lang niya na kailangan tayong dumaan sa process. Kailangan tayong dumaan sa process para maipakita yung gusto nating mangyari o gusto nating maipakita. And minsan, yung mga tao hindi enough. Imagine niyo na lang may nagsalita galing sa heaven, di ba? Na nagpatunay na siya yung chosen one, yung Messiah. So, tama naman yun Hindi naman namumuliti kayo dahil tama naman na kung ikaw pabigat ka na sa bansang Pilipinas, dapat ka nang bumaba sa pwesto. Pabigat ka na sa iyong community, pabigat ka na sa opisina, pabigat ka na sa organization, dapat ka nang umalis. Huwag ka nang maging kapit ko sa pwesto. Yun lang naman yun. Pinapakita lang na ang Diyos willing dumaan sa proseso, siya mismo, para magsilbing magandang halimbawa. Hindi pa mumuliti kayon for me. Kasi yung iba, sa pool, yung itatamaan doon is yung laging namumuliti ka. Yung laging may political agenda sa sarili nilang utak. At yung mga taong hipokrito na hindi nagpapakatotoo sa buhay. Totoo lang. Alang-alamang lagi mong iasa sa Nazareno na bumuti buhay mo. Totoo yun, pero gumagaw. Pero iba naman ang mindset mo. Iba naman takbo ng utak mo. Ano pang silbi ng dasal mo kung yung mindset mo hindi mo binabago? Diba? Kung nagtatrabaho kayo, magtrabaho na lang kayo. Diba? Kaya nga dapat yun na nga yun sabihin yung dapat kayong makialam sa mga issues. Well, kung hindi nyo rin naman alam yung sasabihin nyo, mas mabuti pang wag na kayong makialam. Hindi dahil sa manhid kayo. Kasi baka lalo lang gumulo ang sistema pang nakialam kayo. So, yun lang po.